Hello guys, hello Virgo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, by energy para sa lahat. General, yearly tarot predictions or reading para sa lahat, Virgo. Okay, so tingnan muna natin yung first half and then yung second half, last na siya. Okay, so dito tingnan ko kung ano yung first half mo. Okay, ito yung energy niya. And then the second half, eto. Okay, so kung makikita mo dyan, yung first half mo is yung defense mechanism mo to. Yung parang Virgo, may kailangan kang proteksyonan, may kailangan kang alagaan, may kailangan kang suportahan. So parang isa kang breadwinner, parang gano'n. Nakikita ko sir dito na gagawin mo yung lahat. Okay? Self-defense mechanism. Nakikita natin dito na naglilay ka ng foundation, 'di ba? Naglalagay ka ng foundation sa paligid mo para sa future, para sa security, and then sa balance and harmony, and then para sa stability ng kung ano yung gusto mong proteksyonan. Okay? So, laying foundation, like for example, gusto mong bigyan ng bahay or tahanan, home, ang pamilya mo. So, nakikita ko siya dito, ay yung purpose mo. Yan yung purpose mo this first 6 months, January to March. January to June. Sorry. Sorry, guys. Okay, and nakikita ko siya dito, itong 7 na buwans na to is, you're willing to do everything. Diba? Nakikita mo to siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong 6 na to, nailagay mo na siya as foundation. So, may hawak ka pang isa. So, sinasabi ng baraha dito na napaka-wise mo dito. Kasi may spare ka. May spare kang bala. 'Di ba? Parang ganun. Pang depensa. So, nakikita ko sobrang wise yung approach mo dito. Parang hindi mo ilalagay yung lahat ng egg sa isang basket lang. Mayroon kang extra. May extra tire ka kung sa sasakyan. May extra plano ka. Okay? So, hindi ka masyadong parang gipit sa kung ano man na plano mo. And second half natin is King of Wands. Yung King of Wands na to is work. So, nakikita ko work in progress. Focus ka sa ginagawa mo sa detalye. So, nakikita natin dito na yun yung purpose mo, yung focus mo sa second half is magtrabaho. And yun lang. Okay. Okay, first half tayo. Oh, reverse. Reverse na Knight of Wands. February, March, April, May, and June. I hope na nasa line ka. Okay. So, tingnan mo siya. Yung January mo dito is reverse na Knight of Swords. I'm sorry, Knight of Wands. Medyo hindi ka excited. Okay, Virgo. Nakikita ko siya dito, bakit ganon? Kasi yung January mo is hindi ka masyadong excited sa 2025. Diba? Parang nakikita ko siya dito, ano lang, go with the flow, ayos lang. Walang excitement eh, 'di ba? Parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Parang yung iba sa inyo, yung January is resting, 'di ba? Nagpapahinga ka siguro or siguro wala kang trabaho, nag-file ka ng leave of absence for 1 month, parang ganun. So nandito ka sa chill ka lang, 'di ba? Yung parang hindi ka masyadong nagmamadali. Okay? And for the month of February natin is 3 of Cups celebration. So, may posibleng isa-celebrate ka sa buwan na to since it's heart month, Valentine's Day, Valentine's month. Sinasabi sa'yo dito na may okasyon, may isa-celebrate ka sa buwan na to. Celebration of happiness, celebration of joy, celebration of new life, celebration of friendship, family life. Basta madami dito ng isa-celebrate kayo. Pwedeng may celebration din sa lahat ng iba sa inyo dyan na nakakuha agad ng trabaho or posibleng
natanggap sa company na minamanifest nila. Basta madami kang rason para mag-celebrate dyan. Okay? Okay, so ito naman, Knight of Swords is for March. So, sinasabi sa'yo dito na mabilis yung actions dito. Mabilis. Like, kung halimbawa na January is na nagpapahinga ka or wala ka munang galaw, yung parang chill-chill ka lang, wala kang masyadong actions. Sa Marso naman, nakikita ko na mabilis yung actions mo. Mabilis yung atake mo dito, yung diskarte. Okay? Nagmamadali ka. And yung April mo naman is Eight of Pentacles. So, busy ka sa ginagawa mo sa trabaho, kung may negosyo ka, sa relationship. Basta nakafocus ka sa bawat detalye. Okay? Pwedeng yung March mo is nag-a-apply ka ng trabaho, tapos pagdating ng April, napasok ka agad sa trabaho, parang ganun. So, May naman is Seven of Cups. At ang Seven of Cups na to is choices. So, nakikita ko sir dito na hindi ka masyadong kontento sa kung anong nangyayari sa'yo sa ngayon. Parang, marami ka pang gustong gawin, diba? So, pagdating ng May, nakikita ko sir dito na nagre-research ka online, or pwedeng yung iba sa inyo, hindi kayo masyadong masaya sa kalagayan nyo kasi hindi kayo kontento. It's either work or business or pwedeng relationship. And pagdating ng June, Page of Wands, nakafocus ka sa second half ng 2025. So, future to. So, nakikita mo yung sarili mo na nandun ka na sa lugar na yon, or nakikita mo yung sarili mo sa future. Parang ganun. Okay. Okay, tingnan natin Virgo, kung anong messages. Okay. First 2 months. Second. Third. Okay. So, yung January and February mo, number 26, number 8, where you need to be. Okay? So, dito daw sinasabi na acknowledge how you are feeling. So, yun. Kung gusto mong magpahinga, magpahinga ka. Kung masaya ka, magsaya ka. Have faith, the universe will take care of current concern by providing the best possible outcome for all involved. So, yun, sinasabi sa'yo dito na yung card na yan is nagsasabi na nandun ka sa lugar kung saan ka dapat. Ibig sabihin, naandyan ka sa sitwasyon na talagang nakadestiny kung nasaan ka. Okay? So, magtiwala ka sa Panginoon, sa universe na sila na ang bahala na ayusin kung ano yung dapat ayusin. Sa buhay mo, i-provide kung ano yung dapat i-provide. Okay? So, March and April natin is number 15, 6, adrift in shallow water. Okay? So, dito sinasabi na take a few deep breath and reconnect to your inner peace. Notice the small things and appreciate them. So, maganda to kasi parang sinasabi na kailangan mong mag-relax kasi masyado kang mabilis eh. Tingnan mo. March and April, naka ka eh, parang full speed ka, 'di ba? Ingat-ingat ka, Virgo, kasi yung situation mo ngayon is parang sinasabi sa iyo na kailangan mo munang mag-relax, kalma lang. Okay? Parang ganun, flow of water, shallow water. Sinasabi take a deep breath, few deep, diba? Inhale, exhale. Okay? And prioritize your peace. Appreciate small things. Appreciate small blessings. Kasi blessings pa rin yan kahit small yan. Huwag magmadali. Huwag mang-rush yung situation. And yung May and June natin is number 33, surrounded by prosperity. Wow. So, nakikita natin dito na kailangan mo mag-grounding. Okay? Kailangan kang bumalik sa kung saan ka galing. Okay? Kasi, kung makikita mo, ang focus mo is future. Parang, yung May and June mo is nakafocus ka. Parang feeling mo, ang dami-dami mong choices para sa future. Ang feeling mo dito, marami kang choices na pwedeng pagpilian. Dito naman, sinasabi na, yes, you are provided, you are surrounded by prosperity and abundance, pero, make sure na, hindi naman tayo sobrang mayabang or parang sinasabi na nakakalimot na tayo sa nakaraan or sa pinanggalingan. Okay. Second half na tayo, guys.
Okay, July, August. Ang galing. Okay. So, kung makikita mo dito sa second half, sabi dito, trabahuhin mo daw, 'di ba? Kailangan mag-focus ka sa kung ano yung priority mo sa ngayon. Sa either relationship or money, career, focus ka. Okay? Attention, detalye, mag-focus ka. Tingnan mo dito, etong high priestess is related siya dito. Kasunod siya ng May and June mo. Kasi parang sinasabi, pagdating ng July, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo, ng instinct mo. Huwag kang masyadong mag-decide ng hindi mo pinag-iisipan. And ito naman, na 5 of Wands. Nakikita mo yung 5 of Wands. Nagsasabi sa'yo dito na make sure na umiwas tayo sa mga competition. Kasi nakikita ko siya dito, prone ka sa competition. Pwedeng for the first half ng 2025, from January to June, eagerness to eagerness na makahanap ng stable na trabaho, eagerness na makuha yung gusto nila, okay? And yung eagerness na yon is pwedeng mag-push sa'yo na maging competitive ka. Okay lang maging competitive, but make sure na minsan yung pagiging competitive is nakakasira yan ng diskarte, okay? Lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa ganyang klase ng trabaho, ganyan, or even relationship, kailangan go with the flow ka muna. And pagdating naman ng September, Wheel of Fortune, sinasabi na biglang iikot yung Wheel of Fortune mo, 'di ba? So, sinasabi sa'yo dito na yun, 'di ba? Dapat maging patient ka lang within these 2 months para pagdating ng September, lie low ka lang, 'di ba? Umikot man yung Wheel of Fortune, at least handa ka. Okay? So, yung Four of Pentacles natin ng October, nagsasabi dito na siguro masyado kang nakafocus sa pag-iipon ng pera, tipid na tipid yung iba sa inyo dito, Virgo. Hikita ko siya dito na mamimiss mo yung mga panahon na marami kang pera. Mamimiss mo yung panahon na free ka pa. Mamimiss mo yung panahon dito sa buwan na to, na Oktubre. Maalala mo yung panahon na malaya ka pa. Malaya ka pang kumilos, trabaho, relationship, pera. Parang ganun. Ngayon nakikita ko na kailangan mong higpitan ang sinturon mo. Kailangan mong higpitan kung ano yung, paano mo minamanage yung pera mo or resources. Or even your energy, yung time mo. Okay? Dito sinasabi, make sure na nasa tama tayong direksyon. Wag masyadong sayangin yung oras. Okay? Energy, lakas, relationship, love. And dito naman sa November, 3 of Swords, medyo disappointed ka. Okay? May ini-expect ka, pero disappointed ka. Medyo feeling betrayed ka dito. Diba? Parang ganun. And then, pagdating ng December, dala-dala mo yung energy na yan. So, may 5 of Cups. Manghihinayang ka sa mga naging decision mo. So, nakikita ko siya dito, regrets, fear, worries, yung mararamdaman mo dyan. Kasi mali yung decision mo diba? So, I hope na makuha mo yung energy dito. Tingnan natin. Okay. Okay. Pero guys, huwag kayong mag-alala dito, Virgo, kasi meron pa tayong money career. So, tingnan natin kung ano yung money career financial reading mo for the whole year. Dito sa July, August, since sinasabi ko nga sa'yo, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. And dito sinasabi, number 3, in the light of the moon. Diba? So, dito sinasabi sa'yo na hanapin natin yung tamang direksyon. Diba? Maraming competition dito. Makakaranas ka ng competition. Maraming makikipag-rat race dito. Lalo yung mga bagong graduate, bagong hire, kailangan yung ipakita kung gaano kayo kagaling, parang ganun. So, dito sinasabi sa'yo na huwag kang matakot. Alisin mo yung takot na yan. Ipakita mo kung ano yung kaya mo. Pero huwag to the extent na sobra kang competitive na hindi ka na natutulog dahil kailangan mo magtrabaho ng overtime. Gusto mong ipakita sa boss mo na mas magaling ka. So, kailangan mo dito ng kalma. Okay? Calm lang. Okay? Okay, number 42, 6, gentle moderation. Same din dito. Pagdating ng September and October, take your time.
'Diba? Kasi nakikita ko sa'yo dito na mapipressure ka from others, or pwede ikaw mismo yung napipressure sa sarili mo. Unang-una, pamilya. Pwedeng i-pressure ka ng pamilya mo, pwedeng i-pressure ka ng katrabaho mo, ng kakilala, ng kapitbahay. So, dito sinasabi na alisin mo ang sarili mo sa pressure na yan. Okay? So, ano lang, kalma lang, gawin mo lang kung ano yung dapat. And yun, wag masyadong magmadali. And dito naman sa 38, shedding the old, November and December. Kita mo to. Sinasabi sa'yo dito, for example, hindi mo gusto kung anong nangyayari sa ngayon, disappointed ka, yung ini-expect mo for 2025, like 2024 ng December, nag-i-expect ka na, yung 2025 ko ay sobrang ganito ganyan, so gagawin ko lahat. No. Dito sinasabi sa'yo na November and December, kailangan mong i-settle muna, okay? I-settle muna yung past mo, okay? Kasi may pagbabagong magaganap sa buhay mo na kailangan mo nang alisin yung nakaraan. And sinasabi sa'yo dito na kailangan welcoming yung energy natin. Kasi kung hindi welcoming yung energy natin, walang papasok na energy of new beginnings. Ganun talaga yung ganun talaga yung cycle ng life natin. Pag nakikita ng universe na hindi pa tayo handa sa blessings na pwede niyang i-provide, hindi pa tayo magkakaroon ng minamanifest natin. So, as much as possible, since sinasabi sir dito ng King of Wands, yun yung energy mo ng second half na trabahuhin mo talaga siya, okay? I-workout mo yung mga relationship nyo, yung sobra-sobrang expectation, alisin mo yan, okay? So, simulan mo yung taon from January na alisin mo yung expectation, relax ka lang, and sinasabi kasi dito na may mga habits ka, meron kang mga old habits, or meron kang mga dapat na parang balansehin sa buhay mo bago mo i-welcome itong new beginnings na to. Okay? You are surrounded by prosperity. So, wag kang matatakot sa scarcity. Wag kang matatakot sa kawalan. Okay? Wag kang makipag-compete. Yun yung sinasabi sa'yo. So, ang taon na ito is parang first challenge to para sa'yo na Virgo, kailangan mong magdahan-dahan. Okay? Slowly but surely. Okay? Moderation. Take your time. Okay? Kung pinipressure ka ng pamilya mo, pinipressure ka, like, hindi ka makapaghanap ng trabaho, tapos pinipressure ka ng magulang mo, ng mga tao sa paligid. No. Kailangan yung facing mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung sundin mo. Okay? In the light of the moon, huwag kang matatakot. Kasi, yung depression and anxiety, yan yung nakukuha ng mga taong sobra-sobrang expectation. Okay? So, dito lang, go with the flow. So, kung anong mangyari sa 2025, yun lang. Huwag kang maging advanced, huwag ka din masyadong aggressive. Okay? Thank you guys. Bye!